kay Athena. Isama natin sa ating panalangin ang kaluluwa nila Delaida Santos, Josephine Mendanya, Anisha and Danilo Bautista, kaluluwa ni Juan Soriano, Teresita Soriano, Tirso Rosario Vivian Ramil, kaluluwa ni Jacqueline Salvador, John Vergara, Mike Gonzalez, kaluluwa ni Edelro Sonaya, Rosario Santa Romana, Lolita Martinez, Demetrio Martinez, Ubaid Alasi, Edita Martinez, Roberto Martinez, Julian Martinez, Emelia Martinez, Eusebio Castillo, Matea Castillo, kaluluwa ni Remedios Regio, Cesar Regio, Ronel Veradas, Apolonio and Pilar, Jose Sr., Angeline Robert, Jacqueline, Teresita Salo, Jesusa San Agustin, Rica San Agustin, Garon, Leon C. Fajardo, Mon Jacinto, kaluluwa ni Emilio and Santa Lazar, Marianita Texon, kaluluwa ni Lucia Ogalde, at lahat ng mga yumaong kaluluwas galing sa pamilya Ogalde, lahat ng yumaong kaluluwa ng Olpindo and Pendel family, kaluluwa nila Romeo Graciano, Evangelina Marti, Modesto, Gallina, Jolito, Eva, Rudy, Lawrence Perdivilla, Rose Escariol, Mary Ann Ibanez, kaluluwa ni Luciano Peros, Jolito Peros, Eulalia Petra Peros, Esteban, Felisa Nera, Romeo and Irene Salagubang, kaluluwa ni Gregorio D. Roy Sr., Simeona D. Roy, Yolanda Lubang, kaluluwa ni Roberto Guman and Erlinda Cornelio Felipe, kaluluwa ni Alfredo Pascual, Virgilio Borja, Bertoni Borja, Napoleon Mejia, Manuel Opis, kaluluwa ni Oliver Jose Eduardo Jr., Helen Balyao, Joffrey Yolanda Roberto, Romeo Ramirez, Amor Perando, Melencio Inasis, Helen Manoy, Shirley Efren Paz, Pastor Peranda. Isama rin natin sa ating panalangin ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sino na
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali po, Father. Sana po nakakain na kayo ng pananghalian dahil ang maghuhumili po natin, ating humilis po ngayon ay si Father Willie. So sabi niya mga 1 oras daw yung humili niya. Kayang-kaya naman natin yan, no? Fiesta naman ngayon. Ginugunita po natin ang kapistahan ng dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Ang ibig sabihin, hindi lang yung naproklama ng simbahan ng mga banal, kundi yung mga membro ng family po natin, yung mga kaibigan po natin, yung mga kamag-anak po natin na tumulong sa atin para tayo ay may ngayon. Alalahanin natin sila, pasalamatan natin ang Panginoon dahil sa kanilang presensya po sa buhay natin. At ipanalangin din po natin ang ating mga sarili na nandito pa sa mundong ito, na sana po tulad ng buhay ng mga santo na nasa harapan po natin, yan po ang ating hinaharap. Makasalanan tayo ngayon, ngunit sa hinaharap, tayo ay tinawag na maging santo. Sa mga pagkakataon ang ating puso ay malayo sa Diyos, humingi tayo ng Kanyang awa at patawad. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa lahat ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat ay magsiupo at makinig sa pagkapahayag ng salita ng Diyos. Inilalarawan sa aklat ng pahayag ang samahan ng mga banal sa langit. Ito ang mga banal na ngayon nasa harap ng Diyos at ni Jesus na Kordero ng Diyos. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatag ng Diyos na buhay. Humingaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin, ang bilang ng mga tinatakan, 144,000, buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy, nakita ko ang napakaraming tao di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng Kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa Kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen sa ating Diyos, ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay tumutunog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay tumutunog sa iyo. Ay tumutunog sa iyo. Tayo'y tinawag ng Diyos bilang kanyang mga anak dahil sa kanyang wagas na pagmamahal sa atin. Kung namumuhay tayo ng tapat bilang kanyang mga anak, makakasama rin tayo ng mga banal sa piling ng Diyos. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng makasanlibutan. Hindi nila kinilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagpaparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat nakikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Kayong mabigatang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aalawin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan
sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalibura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay umupo at makinig sa homilia. So kaya ng isang oras, ha? Kaya. Yung iba nagre-ready na. Hindi ba nagsisimula? Hindi mo alam, yes, Father. Ang mas matindi, kapag kami nag-revisa ni Father Nilo, may sound effect pa. Patay. Hindi ka makapasok sa langit. Alam niyo, ang isa sa tentasyon ng demonyo na nasa loob ng simbahan, bumubulong yan, matulog ka. Alam na this, ha? Kaya sabihan mo yung katabi mong demonyo, katabi mong demonyo, pag inaantok, mo ha? Hoy, gising. Isang magandang tanghali po sa ating lahat, kayo ni kay Father Nilo. Pinagdiriwang natin ang All Saints Day. Nais ba natin mga maging santo at santa? Taas ang kamay nung nais maging santo at santa. Taas. Yung mga hindi tumaas sa purgatorio kayong lahat. Wala kayong plenary indulgence. Ito po ang ating hangarin. Maging kaisa ng mga banal sa kalangitan. No po. Sa unang pagbasa, ating narinig ang pahayag. Sino itong mga tao? Binanggit, 140,000 tao na nasa harap ng trono ng Diyos. Nakasuot ng puti at may hawak na balaspas. Na lumalarawan ang puting kasuotan bilang nagtagumpay, mga banal. At ano yung palaspas na simbolo nito? Tagumpay, na sila ay kasama sa paghahari ng Diyos, nagpupuri sa harap ng kordero. Nais ba natin yon? Gusto nyo ba yon? Ito'y naisin natin. Ano bang gusto ninyo? Sa ilalim, nagbabarbecue. Kasama si Father Willie. Gusto nyo yon? Ay, naisin natin. Ay, makarating sa kaharian ng Diyos. At ito yung vision and mission ng isang Kristiyano. To enter the kingdom of God and to earn everlasting lives. Nabanggit ni Father, tingnan nyo itong mga banal na nandito. Parang kamag-anak ko ito, medyo San Antonio. Franciscano kapamilya. Franciscano, Cappuccino. At the end, itong mga iba't ibang saotan na ito ay naglalarawan ng iba't ibang kongregasyon. At then, pag sa harap ng Diyos, iisa lang ang suot nila. Ang puting kasuotan. Tayo ay pinaging banal na, mga kapatid, nung tayo ay bininyagan. Nung tayo sinuotan ng puting kasuotan. Ngunit, habang dito matanda, nagkakamantya. Pero ang biyaya, binabaputi. Sa anong paraan? Sakramento ng kumpisa. At ngayon, kasama ko po, Father Nilo, ang komunidad ng St. Paul Church. Tumayo po kayo, St. Paul Church. Ayan. Ayan. Napansin nyo ba? Lahat mga nakaputi. Kami po ay nasa 30 days ngayon. Maging namin ang plenary indulgence. At ngayon, sa plenary indulgence, lalong pinaputi ang ating mga kasalanang nagawa. At ito yung naisin na isang Kristiyano. Sa Ebanghelyo na ating narinig, binibigyan tayo ng larawan, isang bagong mukha. Nais ba natin talagang maging banal? Maging malinis? Binibigyan tayo ni Jesus sa kanyang sermon sa bundok. Sermon on? Sa English, sermon on? Sabi na nga ba, tulog na eh. Sermon on? Anong mount? Mount. Sermon sa bundok.
Sermon on the Mount. Pag Sermon on the Mount, nanay yan. Oh. Nanay at pari lang yan. Tatay, wala ang karapatan, ha? Nanay at pari lang ang pwedeng mag-sermon. Ha? Okay. Ano yung binibigay ni Jesus sa Ebanghelyo? Bagong mukha. Bagong bihis. Bagong puso. Yung mga pinagpala, yung mga papapalad, may mukha ka ba nito? At kung may mukha ka nito, kandidato ka na, kandidata ka na sa kabanalan. Ikaw ba'y may mukha ng pagiging aba? May mukha ka ba na naahapis? May mukha ka ba na nagbibidhing makatupad sa kalooban ng Diyos? May mukha ka ba na mahabagin? May mukha ka ba na gumagawa ng daan sa pagkakasundo? May mukha ka ba na pinag-uusig pero tapat pa rin sa pagsunod sa Diyos? May mukha ka ba na inaalimura dahil sa iyong paglilingkod sa Diyos? May mukha ka dito? Meron o wala? Natulog na po sila. Kung may mukha ka nito, nalalapit ka na sa paghahari ng Diyos. Ito ang kailangang mukha sa pagpasok sa langit. Beatitude. Beatitude. Ito ang katangian ng mga banal sa langit. Ito po mga santo na ito, mga ere. Banal ba agad sila? Si San Francisco ng Assisi, lover boy. Si San Agustin, may anak sa labas. O baka sabihin nyo, Padre, pwede pala kayo mag-anak sa labas. Tama na, kayo na anak namin sa labas ni Padre Nilo. May pinagdaanan eh. May pinagdaanan. Naalala nyo si Santa Mother Teresa of Calcutta? Tumaan din siya sa matinding pagsubok. Pero, hindi umiwas o tumalikod sa kanyang pananampalataya. Yes, dadaan ka doon. It's very normal. Pero, may biyaya ang Diyos na binibigay. Amen? May biyaya ang Diyos. Alam nyo, isa sa mga paborito ko santo, isiniserve ko kay Padre Nilo, si Santo Padre Pio. We have Indian sisters, brothers here, no? Our Indian brothers and sisters, they have their song devotee to Saint Antonio Padua. Ha? You have. Pero ito po, OFM po siya. Kami po, Cappuccino. Si Father Nilo naman, MSP, Mission Society of the Philippines. Kami po ay belong sa Franciscan family. Nung nag-pastoral visit si Bishop Paulo doon sa St. John the Baptist Catholic Church sa Aldana Ruiz, nung kami kinakausap na-express ko yung feeling ko kay Bishop, pinopromote natin yung devotion kay San Antonio. Pero sa ating mga Cappuccino, wala tayong pinopromote. Kilala ng tao, Cappuccino si Starbucks. Pero Cappuccinong Santo, wala. Awanin, manang, awanin. Oh. Hindi ko po bang ipakilala ang debosyon kay Saint Padre Pio? Sabi ni Bishop, of course, you can propagate the devotion to Padre Pio. If you want, I have the first relic of Padre Pio. Ano yung first last relic part po ng bahagi ng katawan. Sa tingin niya, ano kayong bahagi ng katawan meron si Padre Pio? Nandito yung sagot. Anong buhok? Wala nga eh. Kuko. Naagano na ako, buhok na. Kuko. So first class relic yun. Sabi niya, kapag na-propagate mo yung devotion kay Padre Pio, pwede mo hiramin yung first class relic. At imbitahan mo ko sa iyong piyesta. Tingnan natin. May mahalaga po siyang sinabi. Sabi niya po ay ganito. Sabi ni Padre Pio, let us become saints so that after having journeying here on earth, we will be together in heaven. Ano po sa Tagalog ito? Sabi ni Padre Pio, tayo ay maging banal, maging santo, maging santa.
habang naglalakbay pa dito sa ibabaw ng mundo. Upang, patapos ng paglalakbay, magkikita-kita tayo sa langit. Ang mga banal, ang mga santo, ang mga santa, kasama ang mga anghel, even si Mama Mary na nagpupuri sa harap ng trono ng Diyos. Amen? Ito yung imbitasyon ni Padre Pio. Gusto niyo ba? Gusto? Taas ang kamay ng gusto maging santo at santa. Ayan. Pwede sabihin sa ikatabi, pwede kang maging banal. Ba't hindi convincing? Padre Nilo ay maniwala. Kasi katabi niya asawa niya. Alam niya walang pag-asa. Hoy! Pwede. Pwede. Lastly, nitong October 19, may 7 bagong santo. Alam niyo po ba yung isang naging santo doon ay satanista? He's a satanic priest. Nung nag-aaral siya ng kanyang kolehiyo bilang lawyer, no? Yung mga kasamahan niya, na-influencehan siya. At siya ay pumasok doon sa kulto. At siya ay isang satanic priest. Pero tingnan niyo ang kamay ng Diyos. Kapag ang tao ay pinili niya maging banal at santo, may ginamit na isang Dominican priest para ipahayag ang mabuting balita. At itong tao ito ay pumasok bilang Third Order Dominican, Tertiary Dominican, si Saint Bartolo Longo. Imaginin mo, dating satanista, naging santo at santa. Sige, sabi mo sa katabi mo ulit, kapatid. Huwag naman satanista ka, walang ganon. Kapatid, magiging banal ka. May pag-asa. Ate Rina, umaasa ka ba na maging banal ka? Very good. Ate Mapi, ikaw din. Kuya JP, umaasa ka ba? Very good. Walang duda, pwede tayong maging banal. In our own little way, we can be a saint. Have faith in God. Hopelessness is no room for the heart of all Christians. To God be the glory, now and forever. Ang lahat ay tumayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak kay Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ng lahat ng iyong mga banal, silang inaalala namin ngayon. Itinataas namin sa iyo ang aming pagsusumamo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming maging banal. Ama, turuan mo kaming maging banal. Para sa simbahan, tulungan mo kami sa aming pagtutulad sa buhay ng mga banal, habang kami naglalakbay pabalik sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming maging banal. Para sa lahat ng lingkod bayan, salaminin nawa nila sa mga panuntunang kanilang nililikha at ipinapatupad ang kabanalang sinikap isabuhay ng mga santo
noong sila'y nandito pa sa mundo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami maging banal. Para sa aming mga nagtitipon ngayon, gawin mo rin kaming salamin ng iyong lubos-lubusang pag-ibig, upang tulad ng mga santo, maakay din namin ang aming kapwa pabalik sa iyo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami maging banal. Para sa mga mahal naming namayapa, salubungin mo sila sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, gaya ng pagsalubong mo sa mga santo't banal. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami maging banal. Sa ilang sandaling katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling mga kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami maging banal. Ama naming Diyos, tulungan mo kami sa aming pagsisikap na maging mabuti habang kami ay tumutunghay sa halimbawa ng mga banal, upang sa aming gawain ito, kami rin ay maging salamin ng iyong pag-ibig at liwanag sa pamamagitan ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Ang lahat ay mo po para sa paghahanda ng mga alay. Ang lahat ay tumayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan sa mga kapiling mo sa langit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod namin, Inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo ay masaya kaming dumudulog, sapagkat kami ay nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagdakila sa aming mga kapwa. Sila ay naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin ay di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo na aming Papa, Paulo na aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose, kanyang buting esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat ay tumayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo,
Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat ay lumuhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Reception of the Holy Communion is for Catholics and baptized Christians who believe in the real presence of the Lord in the host. They must also have prepared themselves with proper confession and examination of conscience. Those of other faiths are requested to remain in your place and pray. Consume the communion immediately when you receive. Do not carry it beyond the receiving station. Thank you for your understanding. Ang
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami ay makabagtas sa salusalo sa langit, sa bayan naming totoo, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. The Jubilee Prayer. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother,
and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of evil vanquish, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. Magsiupo muna para sa mga patalastas. On Sunday, November 2, tomorrow, All Souls Day, there will be blessing of the cemetery at 7:30 p.m. Additionally, there will be special prayers for our departed loved ones at the Memorial Garden in our church. But dahil ang misa natin, wala tayong misa na Tagalog bukas, ang gagawin natin ay pagkatapos ng misa natin ngayon, pupunta tayo doon sa Memorial Garden doon sa likod para mabindisyonan natin ang ating mga makapag-alay ng panalangin para sa ating mga kapatid, mga kamag-anak na yumao. Jubilee Year 2025. Our next Pilgrim Special Jubilee Mass and Catechesis will be held on Sunday, tomorrow, November 2, at 12 p.m., led by Father Michael Fernandez. The theme for the day will be Purgatory. We look forward in welcoming you all. Family Fest 2025. Our parish will be celebrating the Family Fest on Sunday, November 23, 2025. Let us unite together and celebrate our parish family fellowship. Our volunteers will approach you with the raffle coupons. The fund raised from this program will be used for the relocation and renovation of the religious hall, canteen, and priest conference hall in the B block. So we humbly request all of you to support our parish. Bible Alive 2026. Here comes the Bible Alive 2026 to increase our faith and love for the Holy Bible. It is now available in the religious hall. Kindly buy your copies. Priest Annual Retreat. The priests of our vicariate will be going for their annual retreat to Abu Dhabi from Monday, November 3 to Thursday, November 6. Please note that during these days, instead of Holy Mass, there will be paraliturgical services at 6:30 a.m. in Akil Church and 7 p.m. in Jazeera Church. Let us pray for all our priests and their intentions. First Friday. On Friday, November 7, there will be 1 hour holy adoration starting from 6 p.m. onwards. One-day retreat. There will be one-day retreat in Malayalam by Father Bosco. I cannot pronounce the family name. Najaliat Okarn. At Nakil Church on Friday, November 14, from 5:30 p.m. to 9:30 p.m. And at Jazeera Church on Saturday, November 15, from 5:30 p.m. to 9:30 p.m. We encourage the active participation of all the members of the Malayalam community. The Abosa Youth Ministry invites all young adults and youth from every ministry and group to join the Jubilee of Youth celebration on November 8 and 9 in Ras Al Khaimah Church.
Come and experience 2 days of faith, fun and fellowship with youth from across the Vicariate. Registration link is displayed on the website. The last date of registration is November 3. Don't miss this special Jubilee celebration. The Abosa Family Ministry invites all to celebrate the Jubilee of Families on Friday, November 8, a day of faith, fellowship, and fun at St. Anthony of Padua Church, Ras Al Khaimah. Be part of the family pilgrimage in the morning, followed by an exciting desert adventure filled with joy, connection, and memories of all ages. For more details regarding the registration, please visit the website. Maraming salamat po sa ating mga bisita ngayon, kay Father Willie, at mga kasama niya from Ruways, kay Father Nilo, ang ating choir from Maranatha and FBCC Sharjah. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat po ay tumayo. I repeat, pagkatapos po ng misa po natin, diretso na po tayo doon sa likod para magdasal tayong sabay-sabay para sa ating mga mahal sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko tayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinarangalan, ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang maliw na kapayapaan. Makarating nawa tayo sa tahanan ng Diyos, Ama, upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.